Habang dumadami ang tao, kailangan dumami din po yung food supply. Dependent, no? Sa agrikultura, maraming fertilizer, maraming pesticide, kasi marami nga pong kumakain. Mataas po nga yung production doon. Ang problema po, nasisira naman yung ating mga lupa, tapos yung mga residues po ng pesticide, nakukuha natin yun, sumasama sa pagkain natin. Kaya nag-shift po tayo ngayon na organic. Walang mga fertilizers, walang mga pesticide. Gusto po natin ikumpara yung conventional na pamamaraan na kinagisnan ng mga ating magsasaka. Merong mga fertilizer, merong mga pesticide, at saka po yung organically grown. Hindi sila gagamit ng chemical, pero merong substitute na mga fertilizer na organic manure kalimitan. Tapos, ang ginagamit po nila na pangontra sa mga insekto, sa halip na pesticide, ay mga halaman din na nagtataboy ng mga insektong nakakasama. Yung pong ating conventional agriculture, masyado pong gumagamit, napakaraming fertilizer, na minsan po hindi na kayang i-absorb ng ating lupa. Ang fertilizer po, immediate, bigla nakikita natin epekto sa halaman. Pero ang hindi po natin nakikita, yung pang matagalang epekto sa lupa na pumapangit po ang kalidad. Nagiging acidic po ang ating lupa kapag masyadong fertilizer. Tapos yung sobrang leachate po nun, didiretso nga po pag umulan, diretso po sa creek, sa ilog, sa dagat. Makakasama naman din po pati sa mga isda natin. Minsan i-harvest na, itinutubog pa sa pesticide para ang gusto nila magandang-maganda yung mga halaman, yung mga gulay, wala kahit isang, kumbaga, butas. Ibig sabihin po nun, pag masyadong perpekto po yung gulay, matakot kayo. Kasi wala ngang dumapong mga insekto. Ibig sabihin, napakataas po ng residue ng pesticide. Minsan po hindi kayang mawala sa paghuhugas lang. Ang ibang pesticides po kasi ay pumapasok sa loob ng mga prutas, nadadala po yun. So nakakain po natin yung mga pesticide residue na yun. Hindi po ba kayo nagtataka? Minsan, ang taas ng cancer. Yung cancer po natin ay abnormal metabolism na po ng katawan eh. Kumbaga, response na po ng katawan natin dahil may mga kakaibang chemical na nasa sistema natin. Kaya po minsan, hindi maipaliwanag bakit nagkaroon ng cancer, bakit nagkaroon ng mga tumor. Yung pong chemicals na nasa palibot natin, nakakaapekto po sa atin. Minsan po, nakukuha yun sa mga pagkain, yung kinakain natin, na hindi natin alam minsan ano yung laman. Kumbaga, hindi sinasadya, pero nandun na sila. Sa mga organically grown, di ba? Gusto natin organic. Kasi nga, iniwasan yung mga chemical na sabi nila, nagdudulot nga ng cancer. Ang ginagamit po nila kasi na pang-fertilize ng lupa ay ipot ng manok. Ang mahirap po kasi, yung mga ipot ng manok, yung mga dumi ng baboy, mataas po ang level ng mikrobyo. Halimbawa po ng salmonella, nagkakaroon po ng food poisoning. Ganon din po yung E. coli O157, pathogenic po kasi yon. So nakakalason. Kapag hindi po natin naproseso ng tama yung tinatawag nating organic manure, masyado pong dumadami sila, nakakasama dun sa lupa, aakyat po dun sa halaman. Nasa loob po ng halaman. Kaya hindi po yan makukuha ng basta hugas lang. Paano po kung hindi niluluto? Halimbawa, pag gusto natin ng salad, ang lettuce, hinuhugasan lang po natin. Tapos diretso kakainin. So, ang mangyayari po niya, nakaiwas nga po tayo sa chemical fertilizer, nakaiwas tayo sa mga chemical na pesticide, hindi naman po tayo nakaiwas dun sa mga mikrobyo. Yung pong
tinatawag natin na organic agriculture, maganda po ang pakay noon. Maging ligtas ang ating mga pagkain, ligtas sa chemical. Ang iniiwasan po natin sana ay yung mga farmers, yung ating magsasaka, gagamit ng mga hindi tamang proseso. Kasi po, meron niyang tamang proseso paggawa po nung tinatawag nilang organic fertilizer. Ang isang gusto po nating mangyari, ligtas yung halaman na kakainin natin. Mapapataba po niya yung lupa, pero dapat wala pong mikrobyo na makakasama naman sa atin. Kasi po itong mga mikrobyo, mamamatay naman to kung papadaanin sa init. Yun pong simpleng pagpapabilad sa araw. Kaya pong mapatay yung mikrobyo. Basta lang po tama yung proseso na nirekomenda, sundan po nila, wag pong isu-shortcut. Pag sinabing 1 linggo po yung processing, sundin po natin 1 linggo para po tama yung kalidad ng gagamitin. Sa mga gumagamit naman po ng regular, yung conventional na agriculture, wag naman po sobra-sobrang gamit ng fertilizer, kawawa po ang lupa. Kasi po nagiging acidic. At normally po yung mga pesticide, ginagamit lang po yan may stages. Halimbawa, mamumulaklak o bago mag-umpisa yung pagbunga. So, in everything, siguro po in moderation. Dapat po siguro yung gabay ng mga farmers sa tamang paggamit ng mga fertilizers, tamang paggamit po ng pesticide, at saka doon naman po sa organic, yung tama rin pong paggamit at pagsunod sa proseso. Noong unang panahon, alam ko po kada 7 taon pinapahinga ang lupa. Hindi gagamitin ng 1 taon para po makarecover. Pero ngayon po, parang intensive masyado yung pagtatanim ang bilis ng cycle. Hindi pa nakaka-recover ang lupa, tataniman na naman. Ubos na yung nutrients, tataniman na naman. Gusto po sana nating makita kung talagang nakakatulong sa kalidad ng lupa itong sistema ng organic agriculture. Malaking tulong po na nabigay ng DA-BAR. Sila po ay nagbigay ng pondo sa amin pang 2 taon para po matutukan yung pag-aaral dyan po sa Pampanga, sa Bacolor, para po malaman kung matutulungan ng mga sistema ng pang-organic agriculture, mapataas po sana yung fertility. Alam niyo po ba, ang lahar talagang wala halos tumutubo na dyan. Tapos dito po sa Mahayhay, mga bulubundukin natin, ang mga magsasaka natin ay umaasa lang din sa ulan at organic po ang nire-rekomenda na pagtatanim. Yung pong DA-BAR, naging katuwang ng biotech para po susugan itong mga ganitong klaseng problema. Dito po sa biotech, nagpapasalamat din po ako. Isang team po kami dito. Si Lawrence Fabro po dito sa chemical analysis. Siya po ang study leader. Sa microbial naman po, si Emil Lat. Gusto rin po sana nating makita na talagang ligtas itong mga gulay na pinoproduce gamit po ang organic agriculture.